Okay, so nagpaplano kang bumili ng PC or mag-build ng PC ngayon 2025. So napapaisip ka rin ano bang RAM or memory yung gagamitin mo. Let's say DDR4, DDR5, and ano ba yung mga dapat nating i-consider pagdating sa pagpili ng memory. Pag-usapan din natin yung bilis, pricing, and also yung compatibility niya pagdating sa motherboard na pipilin mo. So, ano nga ba yung DDR? Ang DDR is stand for double data rate. Meaning ito yung klase ng RAM or memory na nag-open or naglo-load ng data and also yung nag-open ng apps sa ating system unit or personal computer. So technically sila yung naglo-load ng mga mas mabibilis na data. So lalong tumatagal ang panahon, nag-evolve din yung mga RAM or memory natin because a lot of applications right now need more memory, not less memory. For example, if you are using Photoshop or multiple browsing or multiple browse rather, you need much more memory instead na less memory ang gagamitin mo para mas mapabilis ang performance ng computer mo. So, pag-usapan natin ng bilis or performance ng dalawang RAM na ito. Usually, DDR4 and DDR5 yung karamihan na ginagamit ng mga consumer ngayon. Lalo na ako, ginagamit ko right now is DDR4 na memory. Ang DDR4 naglalaro sa 2133 MHz or megahertz. Ang DDR5 naman ay naglalaro or nag-i-start sa 4800 papuntang 8000 megahertz or mas mataas pa. So meaning mas maraming kayang i-handle na data ang DDR5. So perfect to sa mga gustong mag-multitasking and also dun sa mga mahilig sa video editing, photo editing, and also gaming as well. So much better kung magdi-DDR5 ka na. And also future-proof din siya pagdating sa builds kung gusto mo mag-change ng or mag-upgrade ng specs sa iyong mga PC. So, pag-usapan naman natin ang power efficiency, no? So, pagdating sa power efficiency ng dalawang RAM na to, maliit lang naman ang pinagkaiba nila. So, for DDR4, around 1.2 volts, while DDR5 nasa 1.2 volts lang siya. So, sobrang liit ng difference niya, hindi mo talaga siya mararamdaman. Pero kung mas maraming RAM modules ang gagamitin mo, most importantly kung sa laptop to, much better kung DDR5 siya. And again, future-proof na rin kung gusto mo mag-upgrade ng other parts ng computer or laptops components. I think I will suggest DDR5. Compatibility, pag-usapan natin. So, DDR4, hindi siya compatible sa DDR5. So, meaning to say, if you are using Ryzen 5 5600, it only supports DDR4. Or kung mas luma ang CPU mo, much better kung DDR4 lang ang gagamitin mong RAM. Pero kung naka Ryzen 7 7000 ka, or Intel 13th Gen, 14th Gen pataas, much better kung DDR5 or memory na types DDR5 ang gagamitin mo. Pero sa real world use, let's say for example, ang DDR4 or for gaming, napakaliit lang ng difference or hindi mo masyadong mararamdaman ang both DDR4 or DDR5. Sa gaming kasi nasa around 3 to 5 FPS lang ang mararamdaman mo. Pero kung nagmo-multitasking ka, let's say video editing or 3D rendering, so DDR5, so ramdam na ramdam mo yung bilis or performance ng both DDR4 and DDR5 memory. Okay, so ano ba dapat nating piliin pagdating sa both RAM models na to? Uh, kung budget friendly ka or low budget, I will suggest of course choose DDR4. And kung pang gaming lang naman, DDR4 is much better as well. And kung gusto mo naman ng future proof, might be in the near future mag-upgrade ka ng mga components mo sa PC mo or laptop, I will suggest you go for DDR5. And kung ikaw yung tipong tao nagti-3D rendering, video editing, or multitasking, I will suggest DDR5 kasi mas makakatulong ito pagdating sa productivity na gagawin mo. Okay guys, so hanggang dito na lang yung video na to. Sana nakatulong sa inyo.
And ikaw, ano ba ang gamit mong RAM ngayon or memory? So, naka DDR4 ka pa rin ba or naka DDR5? So, comment lang sa comment section. And don't forget to follow or subscribe para sa more tech videos.